Alam mo ba, minsan napapaisip ka na lang, paano kaya kung dumating na sa punto na hirap ka ng gumalaw? Hirap ka ng makatanda ng pangalan o pakiramdam mo ay pabigat ka na? Nakakalungkot isipin, di ba? Marami sa atin ang nakakakita sa mga mahal sa buhay na unti-unting nanghihina, nawawala ang dating sigla at kakayahan. Para bang kasabay ng pagtanda ay ang pagkawala rin ng kanilang kalayaan at pagiging kapaki-pakinabang. Nakakatakot na isipin na baka ganun din ang mangyari sa atin pagdating ng panahon. Ang katotohanan ay habang tumatanda tayo, may mga natural na pagbabago sa ating katawan. Pero hindi ibig sabihin nito ay kailangan nating tanggapin na lang ang paghina. Hindi kailangan na maging ganun ang iyong kwento. Dahil ayon sa mga eksperto sa kalusugan, merong 5 importanteng bagay na kung magagawa mo pa rin sa edad na 70, ibig sabihin ay tunay kang nagtatagumpay sa buhay. Ito ang mga palatandaan na malakas ka pa rin, may sariling kakayahan at masaya. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 kahangahangang bagay na ito na magiging sukatan kung gaano ka pa kalakas at kung paano mo ito mapapanatili. At manatili hanggang dulo. Dahil mayroon akong ibabahagi na tiyak na ikagugulat mo at magbibigay inspirasyon. Tara, simulan na natin sa una. Ang una sa 5 bagay na ito na kung magagawa mo pa rin sa edad na 70 ay isang sinyals na tunay kang nagtatagumpay sa buhay ay ang iyong kakayahang makapaglakad ng malaya at makakaakyat ng hagdanan ng walang tulong. Marahil ay sasabihin mo, ano naman ang espesyal doon? Paglalakad lang yan. Pero isipin mo, ilang beses mo nang nakita ang mga nakatatanda na hirap maglakad, kailangan ng tungkod o kaya akayin pa ng iba. Gaano kahalaga na magawa mo pa rin ang simpleng bagay na ito, ang makapunta sa kusina para kumuha ng tubig, ang makapaglakad papunta sa banyo ng mag-isa, o ang makalabas ng bahay para lang malasap ang sariwang hangin. Ang kakayahang makapaglakad ng walang tulong ay hindi lang basta paggalaw, ito ay kalayaan. Kalaya na pumunta sa palengke at piliin ang sariwang gulay. Kalaya na dumalo sa simbaw kapilya nang hindi umaasa sa ibang maghahatid. Kalaya na mag-alaga ng halaman sa bakuran o kahit simpleng paglilibang sa parke. Ang paglalakad ay nagpapalakas ng ating mga buto, nagpapaganda ng daloy ng dugo at nagpapanatili ng balanse. Alam mo ba, ang mga simpleng paglalakad-lakad sa umaga, kahit 30 minuto lang, ay malaking tulong na para mapanatili ang lakas ng iyong mga binti at puso. Hindi mo kailangan ng mamahaling kagamitan o gym membership. Ang sapatos at pagiging handa lang na lumabas ng bahay ay sapat na. Kung may hagdanan sa inyong bahay o kapitbahay, subukan din mag-akit baba ng dahan-dahan. Ito ay parang ehersisyo sa iyong mga tuhod at binti. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng tuloy-tuloy na paggalaw. Pero hindi lang basta paggalaw ang sekreto dito. Mahalaga rin ang nutrisyon. Ang pagpili ng tamang pagkain ay susi para mapanatili ang lakas ng iyong mga kalamnan at buto. Ang rutina halimbawa ay napakahalaga para sa pagbuo at pagpapanatili ng kalamnan. Hindi mo kailangan kumain ng mamahaling karne. Pwede kang kumuha ng protina mula sa mga isda tulad ng bangus, tilapia o sardinas. Ang manok at itlog ay magagandang sources din. At huwag kalimutang kumain ng gulay, lalo na yung mga madidilim na berde tulad ng malunggay, kangkong o pechay dahil mayaman ito sa bitamina at mineral na kailangan ng iyong buto at kalamnan. Tandaan, ang katawan natin ay parang makina. Kailangan ito ng tamang gasolina para gumana ng maayos. Kung bibigyan mo ang iyong katawan ng sapat na nutrisyon at regular na paggalaw, hindi malayong sa edad na 70, ay malakas ka pa ring makakapaglakad, makakaakyat ng hagdanan at makakakilos ng malaya. Ito ang pundasyon ng isang malaya at masiglang pagtanda. Hindi lang ito tungkol sa pagiging malusog, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kalayaan na gawin ang mga bagay na mahalaga sa iyo, ang patuloy na maging bahagi ng mundo sa labas ng 4 na sulok ng iyong bahay. Kaya, ang simpleng paglalakad araw-araw ay isa ng malaking tagumpay na may tuturing. Ito ay patunay na nag-invest ka sa iyong sarili, sa iyong kalusugan at kalayaan.
Ngayon na naunawaan na natin ang kahalagaan ng pagiging malaya sa paggalaw at paano ito mapapanatili, dumako naman tayo sa ikalawang palatandaan na nagpapakita na ikaw ay nagtatagumpay sa buhay sa edad na 70. Ito ay ang kakayahan mong mapanatili ang malinaw na pag-iisip at alaala. Aminin natin, isa sa mga pinaka-nakakatakot na isipin habang tumatanda ay ang posibilidad ng pagkalimot. Ang hindi na matandaan ang pangalan ng sariling apo, ang hindi na maalala kung saan mo nilagay ang salamin, o ang mahirap na paggunita sa mga nakaraang kaganapan. Ang paglimot ay parang unti-unting pagkawala ng iyong pagkatao, ng iyong mga karanasan, at ng koneksyon mo sa mundo. Ang sakit nito hindi lang para sa iyo, kundi pati na rin sa mga mahal mo sa buhay. Hindi lang ito tungkol sa pag-alala ng mga nakaraang pangyayari. Ito ay tungkol sa kakayahang matuto ng bagong bagay, makapagplano, makapagdesisyon, at makapag-ambag sa mga pag-uusap ng may katinuan. Ito ang nagbibigay sa atin ng kakayahang patuloy na maging bahagi ng lipunan at pamilya ng may kabuluhan. Paano nating mapapanatili ang ating katinuan at alaala? Una, patuloy na hamunin ang iyong utak. Ang utak ay parang kalamnan. Kailangan itong gamitin para manatiling matalas. Subukan mong magbasa ng libro, mag-solve ng crossword puzzle o sudoku, maglaro ng card games tulad ng solitaire o tong eats, o kaya ay matuto ng bagong hobby tulad ng pagpipinta o pagtugtog ng instrumento. Ang bawat bagong impormasyon o kasanayan na natutunan mo ay lumilika ng bagong koneksyon sa iyong utak. Ang simpleng pakikipagkwentuhan sa pamilya o kaibigan, pagbabahagi ng mga nakaraang karanasan o pagsubok na alalahanin ang detalye ng isang kwento ay malaking tulong na para sa iyong alala. Pangalawa, mahalaga rin ang pagkain na pumipitas sa iyong utak. Mayroong mga pagkain na kilala bilang brain foods na makakatulong para sa iyong cognitive function. Ang mga isdang mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng tuna, sardinas at mackerel ay napakaganda para sa utak. Kung hindi ka mahilig sa isda, maaari kang kumuha ng omega-3 sa mga buto tulad ng chia seeds o flax seeds. Ang mga gulay na madidilim na berde tulad ng spinach at broccoli at mga prutas tulad ng berries ay mayaman sa antioxidants na napoprotekta sa brain cells. Huwag kalimutan ang nuts, lalo na ang walnuts na mayaman din sa healthy fats. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay napakahalaga rin. Ang dehydration ay maaaring makaapekto sa iyong mental clarity. Pangatlo, mahalagang pagtulog. Sapat na tulog ang kailangan ng utak para mag-recharge at magproseso ng impormasyon na natutunan sa araw. Pag-uusapan pa natin ito ng mas detalyado mamaya. Ang pag-iisip at alaala ay ang ating kayamanan. Ang kakayahang panatilihin ang mga ito sa edad na 20 ay isang malaking patunay na ikaw ay namumuhay ng may pagpapahalaga sa sarili at sa buhay. Hindi lang ito tungkol sa kakayahang mag-isip, kundi sa kakayahang manatiling konektado sa mundo sa paraang may kabuluhan. Kaya patuloy na hamunin ang iyong isip at pakainin ito ng tama para manatili itong matalas sa mahabang panahon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang ikatlong bagay na kung magagawa mo pa rin sa edad na 70, ay nangangahulugang tunay kang nagtatagumpay sa buhay. Ito ay ang iyong kakayahang magkaroon ng mahusay na panunaw at ganang kumain. Marahil ay naiisip mo, kain lang yan, ano naman ang problema? Pero tanungin mo ang sarili, nakakaranas ka ba ng madalas na pagtitibi o constipation? Madalas ka bang nakakaramdam ng bloated o kabag matapos kumain? Nawawalan ka na ba ng gana sa pagkain kahit pa masarap ang nakahain? Para sa marami, ang pagtanda ay nangangahulugan ng paghina ng panunaw na nagdudulot ng iba't ibang discomfort at problema sa nutrisyon. Ang sakit sa tiyan, ang hirap sa pagdumi at ang kakulangan sa gana ay maaaring humantong sa malnutrisyon, paghina ng resistensya at pangkalahatang pagkawala ng sigla. Ang kakayahang kumain ng masarap at digest ang ayos ay hindi lang tungkol sa pagkuha ng sustansya. Ito ay tungkol sa kasiyahan sa pagkain, ang pagiging komportable sa iyong katawan at ang pagkakaroon ng enerhiya para sa mga pang-araw-araw na gawain. Sabi nga nila,
Sa tiyan nagsisimula ang kalusugan. Kung maayos ang iyong tiyan, maayos din ang iyong buong katawan. Para mapanatili ang malusog na panunaw, ang una at pinakamahalaga ay ang fiber. Ang fiber ay parang walis na naglilinis ng iyong digestive system, nagpapabilis ng pagdumi at nagpapababa ng tsansa ng constipation. Saan ka makakakuha ng fiber? Sa mga prutas at gulay. Kumain ka ng saging, papaya, mangga at iba pang sariwang prutas na available sa atin. Ang mga gulay tulad ng malunggay, kangkong, talong at kalabasa ay mayaman din sa fiber. Hindi mo kailangan ng mamahaling supplements. Ang mga pagkain sa ating bakuran at palengke ay sapat na. Pangalawa, uminom ng sapat na tubig. Ang tubig ay hindi lang pamatid-uhaw. Ito ay mahalaga para sa maayos na pagtunaw ng pagkain at paglabas ng dumi. Subukan mong uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw. Kung nahihirapan ka, subukan mo maglagay ng slices ng pipino o lemon sa tubig para maging mas masarap inumin. Pangatlo, isama ang probiotics sa iyong dieta. Ang probiotics ay mabuting bakterya na nakakatulong sa balanseng ekosistem ng iyong tiyan. Makukuha mo ito sa yogurt, kefir o sa mga fermented foods tulad ng atsara o kimchi. Ang mga pagkain ito ay hindi lang masarap, nakakatulong pa sa iyong panunaw. Pang-apat, kumain ng dahan-dahan at ng maliliit na servings. Huwag magmadali sa pagkain. Ang pagmuya ng maigi ay nakakatulong sa paunang pagtunaw at nagpapabawas ng pagkabagot sa tiyan. Kung kumain ka ng maliliit na portions, hindi ka agad mabubusog at mas magiging madali para sa iyong sistema na iproseso ang pagkain. At tungkol sa ganang kumain, kung minsan ay nawawalan ka ng gana, subukang gumawa ng pagkain na gusto mo talaga. Huwag magpilit na kumain ng marami, kumain lang ng sapat. Kung minsan, ang pagluluto kasama ang pamilya o kaibigan ay nakakabalik ng gana. Ang pagkakaroon ng magandang panunaw at malusog na gana sa edad na 70 ay isang tagumpay. Ibig sabihin nito, nakukuha mo pa rin ang sapat na sustansya na kailangan ng iyong katawan para maging malakas at malusog. Hindi ka nakakaranas ng matinding discomfort sa tiyan at nag-e-enjoy ka pa rin sa isa sa mga simpleng kaligayahan ng buhay, ang pagkain. Ito ay hindi lang tungkol sa pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa iyong mental at emosyonal na kagalinan. Dahil ang maayos na tiyan ay kadalasang konektado sa magandang mood. Kaya, alagaan ang iyong digestive system at ito ang mag-aalaga sa iyo. Ngayon, dumako naman tayo sa ika-4 na palatandaan na nagpapakita na ikaw ay tunay na nagtatagumpay sa buhay sa edad na 70. Ito ay ang kakayahan mong makatulog ng mahimbing at sapat. Marami sa atin ang nakakaranas ng problema sa pagtulog habang tumatanda. Ang paghiga sa gabi, pagtingin sa kisame, pagbibilang ng tupa at sa huli ay ang pag-ising na pakiramdam na parang hindi ka man lang nakapahinga. Ang insomnia ay isang pangkaraniwang problema sa mga nakatatanda at ang kakulangan sa tulog ay may malaking epekto sa ating kalusugan. Kapag kulang ka sa tulog, nagiging irritable ka, hirap mag-concentrate at mas madalas na magkasakit. Hindi lang yan. Ang kakulangan sa tulog ay konektado rin sa mga malubhang problema sa kalusugan tulad ng sakit sa puso, diabetes, at paghina ng memorya. Ang pagtulog ay hindi lang pahinga. Ito ay panahon para mag-repair ang ating katawan, para magproseso ng impormasyon ang ating utak at para mag-recharge ang ating enerhiya. Ang kakayahang makatulog ng mahimbing at sapat sa edad na 70 ay isang malaking tagumpay dahil nangangahulugan ito na ang iyong katawan ay nakakakuha ng sapat na oras para magpagaling at maghanda para sa susunod na araw. Paano natin makakamit ang mahimbing na tulog? Una, magtakda ng regular na oras ng pagtulog at paggising. Subukan mong matulog at gumising sa parehong oras araw-araw, kahit weekend. Ito ay nakakatulong sa iyong internal body clock na maging stable. Pangalawa, lumika ng isang nakaka-relax na routine bago matulog. Maari kang magbasa ng libro, makinig ng kalmadong musika, mag-stretch ng bahagya, o uminom ng mainit na gatas. Iwasan ang matitinding ehersisyo,
mabibigat na pagkain o paggamit ng gadgets tulad ng cellphone o tablet bago matulog dahil ang liwanag mula dito ay nakakaapekto sa paggawa ng melatonin, ang hormone na nagpapagana ng pagtulog. Pangatlo, tiyakin na ang iyong kwarto ay conducive sa pagtulog. Gawin itong madilim, tahimik at malamig. Kung maingay sa labas, subukang gumamit ng earplugs. Kung may ilaw, gumamit ng blackout curtains. Pang-apat, maging maingat sa caffeine at alcohol. Ang kape, tsa, at soft drinks ay may caffeine na maari manatili sa iyong sistema ng ilang oras. Subukang iwasan ang mga ito ilang oras bago matulog. Ang alcohol naman ay maari maging sanhi ng pagkagising mo sa gitna ng gabi kahit pa sa simula ay makatulog ka. Panglima, kung nahihirapan ka pa rin matulog, subukang gumawa ng light exercise sa umaga o hapon tulad ng paglalakad. Ang pagiging aktibo sa araw ay nakakatulong sa mas mahimbing na tulog sa gabi. Pero iwasan ang matitinding ersisyo malapit sa oras ng pagtulog. Ang kakayahang makatulog na mahimbing at sapat ay hindi lamang napapabuti sa iyong pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa iyong mood, memorya at pangkalahatang kalidad ng buhay. Ito ay nagbibigay sa iyo ng enerhiya at kakayahang mag-enjoy sa bawat araw. Kaya huwag baliwalain ang kapangyarihan ng isang magandang tulog. Ibigay mo sa iyong sarili ang regalong ito. Sa huling bahagi ng ating paglalakbay sa 5 palatandaan ng pagtatagumpay sa buhay sa edad na 70, dumako tayo sa ikalima at isa sa pinakamahalagang aspeto, ang pagkakaroon mo pa rin ng aktibong buhay panlipunan at layunin. Maraming nakatatanda ang nakakaranas ng kalungkutan at pag-iisa habang tumatanda, lalo na kung malayo ang mga anak o kung nawala na ang asawa at mga kaibigan. Ang pagiging isolated ay hindi lang nakakalungkot, ito ay may malaking negatibong epekto sa kalusugan tulad ng mas mataas na panganib sa depresyon, demensya at kahit sakit sa puso. Ang kakayahang manatiling konektado sa ibang tao at magkaroon ng dahilan para bumangon sa umaga ay hindi lang nagpapahaba ng buhay, kundi nagbibigay din ng kulay at kahulugan dito. Sabi nga, ang taong may kaibigan, mahaba ang buhay. Ang pagkakaroon ng social connections ay nagbibigay sa atin ng support system ng pagbabahagi ng tawa at lungkot at ng pakiramdam na tayo ay kabilang. Ang pagkakaroon ng layunin, kahit gaano pa kaliit, ay nagbibigay sa atin ng direksyon at dahilan para patuloy na maging aktibo at masaya. Ito ang nagpaparamdam sa atin na tayo ay kapakipakinabang pa rin. Paano natin mapapanatili ang ating buhay, panlipunan at layunin? Una, patuloy na makipag-ugnayan sa pamilya at mga kaibigan. Kung malayo sila, gamitin ang teknolohiya tulad ng video call para makita sila at makipagkwentuhan. Kung malapit naman, maglaan ng oras para magkita-kita, magkape o magkwentuhan. Ang simpleng pagtawag sa telepono ay malaking tulong na. Pangalawa, sumali sa mga grupo o organisasyon na interesado ka. Maraming simbahan, community centers o senior citizen groups na mayroong iba't ibang aktibidad tulad ng Zumba, choir o Bible study. Dito ka makakakilala ng mga bagong kaibigan na may kaparehong interes. Hindi mo kailangan na maging sentro ng atensyon. Sapat na ang maging bahagi ng isang komunidad. Pangatlo, maghanap ng bagong hobby o balikan ang dating passion. Mahilig ka bang magtanim, magluto, magpinta, manahi? Ang pagkakaroon ng hobby ay nagbibigay ng layunin at kasiyahan. Maari mo itong ibahagi sa iba o kaya'y gawin ito para sa iyong sarili lang. Pang-apat, magboluntaryo. Kung may kakayahan ka kahit simpleng tulong lang sa simbahan, sa paaralan o sa isang charity organization ay malaking tulong na. Ang pagbibigay ng iyong oras at kaalaman ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging kapakipakinabang at nakakapagdulot ng kaligayahan. Maaari kang magbahagi ng iyong karunungan sa mga bata o sa mas nakababata. Ito ay isang paraan para patuloy na mag-ambag sa lipunan. Panghuli, tanggapin ang pagbabago at maging adaptable. Ang buhay ay patuloy na nagbabago. Ang pagiging bukas sa mga bagong ideya at karanasan
ay nagpapanatili sa ating isip na matalas at sa ating puso na bukas. Ang pagkakaroon ng aktibong buhay panglipunan at layunin sa edad na 70 ay isang malalim na pagtatagumpay. Ito ay patunay na kahit sa pagtanda, mayroon pa ring malaking lugar para sa paglago, pag-ibig at koneksyon. Hindi mo kailangang maging mag-isa o walang silbi. Ang iyong karanasan at karunungan ay mahalaga at patuloy na makakapagbigay inspirasyon sa iba. Kaya, mga kaibigan, tandaan natin ang 5 bagay na ito. Ang kakayahang makapaglakad ng malaya, ang pagkakaroon ng malinaw na pag-iisip at alaala, ang mahusay na panunaw at ganang kumain, ang mahimbing at sapat na pagtulog, at ang pagkakaroon ng aktibong buhay panlipunan at layunin. Hindi ito imposible, mga kaibigan. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang abutin ito. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng sabay-sabay kahit maliliit na pagbabago sa iyong pang-araw-araw na gawain. Tulad ng paglalakad ng 30 minuto araw-araw, pagbabasa ng libro, pag-inom ng sapat na tubig o pakikipagkwentuhan sa kapitbahay ay malaking tulong na para sa iyong kalusugan at kaligayahan. Ang bawat maliit na hakbang ay isang tagumpay. Ang pagtanda ay hindi katapusan ng lahat. Bagkus ito ay isang bagong kabanata ng buhay na puno ng pag-asa, pagkatuto at pagkakataong magbigay inspirasyon sa iba. Ito ay panahon para mas lalo mong pahalagaan ang iyong sarili at ang bawat sandali. Gusto ko marinig ang inyong mga saloobin. Alin sa 5 kakayahan na ito ang sa tingin ninyo ang pinakamahalaga? Mayroon ba kayong sariling karanasan o tip na nais ibahagi? I-comment nyo lang po sa ibaba. Gusto kong basahin ang inyong mga insights. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at nakakuha kayo ng bagong kaalaman, paki-like naman po at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa kalusugan at masayang pagtanda. Tandaan, ang pagtanda ay hindi katapusan, kundi bagong kabanata ng buhay na puno ng pag-asa at kalusugan. Ipagpatuloy ang laban at mabuhay ang ating pinakamahusay na buhay sa bawat edad.